Nagbabadyang bagyo sa buwan ng Abril. Alamin ang detalye. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, unang araw ng Abril, April 1, 2026, inaasahan ang maayos at maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit may posibilidad na panandali ang pag-ambon, kaunting ulap sa ilang mga lugar, partikular sa Ilocos Region, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Good news mga kababayan, ang mga pag-ulan ay mahihina at hindi magtatagal. At narito ang mga weather system na nakakaapekto sa buong bansa. Una dyan ay ang High Pressure Area o HPA ay umiiral sa Northern Luzon. Ang epekto nito ay maaliwalas na kalangitan, na init at tuyot na panahon, mas mababang tsansa ng malawakang pag-uulan. Kasabay naman ito ang easterlies na nagdadala ng kaunting moisture at paminsa-minsang ulap at anbon sa ilang bahagi ng ating bansa. Mga kababayan, malinaw ang pattern natin ngayon. Ang kombinasyon ng HPA o High Pressure Area at Easterlies ay nagre-resulta ng maaraw sa umaga, mainit sa tanghali at mas kaunting ambon sa bandang hapon. Ito ay typical na kondisyon kapag papasok na tayo sa dry season o tag-init dito sa ating bansa. Ibig sabihin, mas kakaunti ang ulan, mas mataas ang temperatura at mas tumataas ang heat index. Dahil sa HPA, inaasahan ang mataas na temperatura at mas ramdam ang init at posibleng maranasan ang heat exhaustion o dehydration. Kaya paalala, uminom lagi ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at gumamit ng proteksyon tulad ng payong o sombrero kung kayo'y lalabas. At para sa ating tropical cyclone threat forecast, ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Walang kasalukuyang minomonitor na LPA o Low Pressure Area, ngunit may posibilidad ng tropical cyclone-like vortex sa pagitan ng April 6 hanggang April 12. Pero mahalagang tandaan, hindi ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Mababa rin ang tsansa nitong maging isang bagyo. Mga kababayan, konting kaalaman bakit konti ang ulan sa ngayon. Kapag panahon ng tag-init, mas dominante ang high pressure system. Mas kaunti ang disturbances, mas stable ang atmosphere. Kaya ang ulan ay panandalian lamang at mararanasan lang ito sa ilang mga localized region, hindi widespread o hindi malawakang pag-ulan ang kadalasang nararanasan. Kaya mga kababayan, sa ngayon wala tayong dapat ikabahala sa bagyo. Ang kalaban natin ngayon ay ang init. Kaya tandaan, hindi man umuulan, ang panganib ay nasa sobrang init naman sa ngayon. Kaya patuloy tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, uminom ng tubig palagi, gumamit ng protection sa araw, iwasan ng dehydration, magdala pa rin ng payong para sa ambon o sa matinding init. Pantayan ang mga bata at matanda sa init. Para sa buod ng ating balita, maaliwalas ang panahon sa buong bansa, may panandaliang ambon sa ilang lugar. Ang high pressure area o HPA at easterlies ang nakakaapektong weather system sa ngayon. Mababa ang tsansa ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at posibleng may disturbances sa bandang April 6 hanggang April 12, ngunit hindi ito banta ayon sa Pag-asa. At dako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 5 to 6. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day. Mga kababayan, sa gitna ng matinding init ng panahon, paalala na ang Diyos ang ating lilim at proteksyon. Tulad ng kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-ialerto. Ingat tayong lahat.